Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Okay, so pag-usapan po natin ito si Mayor Basti Duterte ng Davao ho mga ka-action. So alam naman ho natin kung ano-ano ang mga patutsada o mga parinig nito ni Basti ho dito kay Mr. President Bongbong Marcos. O unahin po natin nung nagkaroon ng rally sa Davao na free rally ho mga ka-action. May mga parinig po siya doon, may mga sinabi po siya doon na resign, etc. etc. ho mga ka-action. So hindi pa naman natapos doon mga ka-action. Nagkaroon naman ng free rally sa Cebu mga ka-action na kung saan kalmado na si Digong ho mga ka-action sa kanyang pananalita. Pero si Basti Duterte, ang mayor ng Davao, ay hindi pa rin nagpapatinag. Binanatan muli ito si Mr. President Bongbong Marcos na kung saan nabanggit niya nga ho na na-scam or scammer daw si Marcos ho dahil nga po sa 20 pesos per kilo na bigas na pangako ho mga ka-action. So eto po ang tanong natin, bakit kalmado nga ba si dating Pangulong Duterte ho mga ka-action at umiba po ang kanyang tono? Lahat ng kanyang mga patutsada ay binabawi niya na ho at pinapanindigan niya na hindi niya daw sinabi. Okay? Tulad na pinaratangan niya si Mr. President Bongbong Marcos na drug addict ho mga ka-action. Okay? Ito po si Mayor Basti Duterte at kung kilala, alam ko na kilala nyo po si Nino Barsaga ho mga ka-action. Alam naman natin kung magsalita si Nino Barsaga, wala po itong preno-preno kung magsalita. DDS po ito ho mga ka-action, pero hindi nakaligtas si Basti Duterte. Nakatikim po ito ng mga malulutong na mga salita laban dito kay Nino Barsaga. Okay? Bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction, pakinggan po muna natin ang kanyang statement ni Nino Barsaga ho. Mayor, alam mo, bilib ako sa iyo, Mayor Basti. Totoo lang. Kung makapagsalita ka na budol ang administrasyon ni Pangulong Marcos, para kang perpektong tao. Para kang napakahusay, napakagaling na isang public official. Di ba, Mayor? Naakala mo, napaka-perpekto mong tao, napaka-galing mo. Ano bang napatunayan mo, Mayor Basti Duterte? Ano ang napatunayan mo bilang mayor ng Davao? May napatunayan ka na ba, Mayor? Tell me kung may napatunayan ka. Mayor, ito Mayor, mabuti ka pa, mayroon kang time, mayroon kang oras para sa pag-iikot mo, para dyan sa tinatawag yung prayer meeting. Alam mo, Mayor, mas the best at tupagin mo ang mga kababayan mo sa Davao City. Yun ang tugunan mo. Bago ka kumuda, bago ka magsabi ng kung ano-anong kaartihan mo, kung ano-anong kaululan mo, putang ina, Mayor, tulungan mo ang mga biktima ng kalamidad sa syudad ng Davao. Huwag kang kumuda ng kumuda kung hindi mo natutugunan. Hindi ka pinapasahod ng mamamayan ng Davao para umikot na kung saan-saan para sa prayer meeting. Yun ang atupagin mo. Yung tugunan mo, hindi yung mga kababayan mo dyan lumalapit kung kani-kaninong politiko kung saan-saan na nagpupunta. Yun ang tugunan mo. Hindi yung marami kang kaartihan. Bakit, Mayor? Anong oras ka ba kang pumasok sa tanggapan mo? Umaga ba? Tanghali? Hapon? Yan ba ang gawain ng isang mayor? Tinatanong ko sa iyo,
Mayor Baste, ha? Bago mo sabihin na budol ang kasalukuyan administrasyon, perpekto ka ba? Perpekto ka? Ha? Bilang ama ng bayan ng Davao, hindi ka ibinoto para kung ano-anong gagawin mo. Ibinoto ka dyan para pagsilbihan mo ang mga kababayan mo. Ha? Tugunan mo, tulungan mo, at yun ang trabaho mo. Ha? Bago ka makisausaw sa problema ng ama mong tarantado. Ha? Alam mo, Mayor, may mga kaibigan din ako dyan sa lugar mo sa Davao. Bisan nga, tinatanong ko yung mga kaibigan ko na taga Davao, oy, kamusta si Mayor Baste? I don't know, Mayor, kung totoo itong mga kinikwento sa akin ng mga kaibigan mo. Nakakilala ko din. Pag pumasok ka daw, di umano, hindi raw sa tamang oras kung pumasok ka. At minsan daw, Mayor, tanghali na, hapon na. Bakit, Mayor? Tatanong ko lang po, bakit pumapasok ka ng ganun oras, hindi ka pumasok ng maaga? Yung talagang office hour, ika nga. Kasi alam mo, ang pagkakaalam ko, Mayor, si dating Pangulong Duterte na taama mo, maaga kung pumasok yan. At gabi na kung umuwi. Alam ba ng tatay mo? Matutuwa ba ang tatay mo? Na ganyan ang paglilingkod mo dyan sa Davao? Yang sipag mo naman kung ganun. Alam mo, Mayor, ayusin mo muna. And then, tugunan mo ang pangangailangan ng mga kababayan mo dyan. Total, ang sinasabi ng Kongreso, 51 billion ang pundo na naibigay sa kapatid mo bilang kinatawan ng Davao City. O sana punta po yun. Yun ang ipaliwanag ninyo. Total kapatid ka nun. Di ba? Bago ka makisawsaw sa national issue, at tupagin mo muna ang local. Okay? Saka Mayor, suggest ko din po pabayaan mo na yung mga sharping na ginagawa mo. Hindi ka ibinoto ng mamamayan ng Davao para mag-sharping na kung anong sa dagat na ginagawa mo. Mas kailangan ka ng taga Davao. Kung hindi mo na kailangan at hindi mo kayang tugunan ang mga kababayan mo, malaya kang makakapag-resign dyan. Ilagay mo yung karapat-dapat na handang maglingkod, handang tumulong, handang dumamay sa mga kababayan mo dyan sa Davao. Kasi Mayor, marami pong kababayan nyo ang nangangailangan ng tulong nyo. Ha? Huwag puro pakyut, huwag puro pasabi ng kung ano-ano. Ang pangit ng ganun. Nagmamalinis ka, nagpapakita kang ganito sa gobyerno, pero ikaw, may pagkukulang ka din sa mamamayan mo. So yun na ho mga ka-aksyon, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang kanyang statement at banat dito kay Baste Duterte ho mga ka-aksyon. Yan Duterte po yan, DDS po yan, si Nino Barsaga mga ka-aksyon. Ito po yung sinasabi natin na kahit iniiduluman ang mga Duterte, pero kapag may mali ka na naririnig o nakikita, punain at punain mo, di ba? Huwag kang magiging bias na para bang nagbubulag-bulagan ka. Kaya dito kay Nino Barsaga, alam naman ho natin kung paano ito magsalita. Wala siyang pakialam kung anong sasabihin niya, wala siyang pakialam kung sino ang sinasagasaan niya, wala siyang pakialam kung mawala man ang kanyang YouTube or Facebook, basta kay masabi niya ang gusto niyang sabihin. Alam po natin yan kung gaano po ito magsalita. Halos puro mura, pero dito konti lang ang mura niya. Pero kung ibang tao po ito, nako po, mas marami ang mura kaysa kanyang mga salita na kung ano-ano, no? Kaya dito, yan, maganda po yung ginagawa ng mga iilan sa atin ng mga DDS. Ang punain na kahit iniidolo mo ang mga Duterte kung sa tingin mo ay mali na sa iyong paningin at pandinig ng inyong tainga. Okay? So, balikan ho natin. May nangyari po sa Davao nga po na grabe ang pagbaha, landslide at kung ano-ano pa ang nangyari sa Davao ho mga ka-aksyon. At nabanggit po ni Nino Barsaga ang nasabing 51 billion na budget ng kanyang utol na si Mayor Baste Duterte na si Pulong Duterte na isang congressman ho mga ka-aksyon.
Okay, kung totoo po na may budget ang nasabing Pulong Duterte na 51 billion at gagamitin sa mga drainage sa Davao ho, mga kaakson, sa iba't ibang parte ng Davao, nasaan? Kung totoo ha na may 51 billion, dapat naging maganda ang dapat naging maayos ang mga drainage dyan sa Davao, di ba? Napagawa ang mga lahat-lahat ng mga parte ng Davao na kung saan inaano ng mga baha ho, mga ka-action, na kung saan makipot ang mga drainage, na kung saan may mga sira-sira ng drainage, dapat pinapaayos po yun, di ba, mga ka-action? Kung totoo na may 51 billion, di ba? Pero ngayon, question pa yan ng Kongreso. Pero ang Kongreso naman, hindi naman siguro magtatanong kung wala itong budget si Pulong na 51 billion, di ba? Ang laking pera po yun, mga ka-action. Okay, may napanood po ako na isa ding parte din ng Davao ho, mga ka-action, na kung saan nga kasagsagan din. May isang tulay ho doon, hanging bridge ho, mga ka-action. At bago pa yun, ang tulay na yun, mga ka-action. Pero naputol at may mga naaksidente na ating mga kababayan, partikular sa lugar na yun. Paliwanag ng local official doon, mga ka-action, nagkaroon daw ng overloading. Diba? Ito na nga ho ang sinasabi natin, na kapag ang isang project ay limitahan o anuhin ng mga material, wala ho talagang tibay yan. Kasi halimbawa lang ito ha, yung hanging bridge na yan is may budget na halimbawa mga 10 milyon. Hanging bridge yan ha. Pagdating ng yun yung sinasabi natin na binabawasan dahil sa mga ganito-ganito, dadaan sa project engineer, dadaan sa maggagawa, dadaan sa mga local official. Pagdating sa project, wala na sa kalahati ang budget. Ano ang gagawin? Siyempre, imbes na matitibay ang bilhin na nakalagay sa proposal, siyempre dahil kapos na sa budget, ay tinipid ang nasabing materyales. Kaya yan ang naging bunga, di ba? Bago pa po ang tulay na yun. Pero naputol ho, nag-collapse ang nasabing hanging bridge at may mga na-aksidente ho, mga ka-action. Di ba? Napakadelikado. Kasagsagan pa naman ng pagbaha, no? Kaya dito, marapat lamang na anuhin ang mga local official sa Davao, di ba? Kasi totoo naman yung sinasabi ni Barsaga ni Nino Huwag kang kuda ng kuda, asikasuhin mo yung Davao dahil doon nangangailangan ang population ng Davao sa'yo. Hindi yung kung saan-saan na prayer rally, nandun ka. Di ba? Totoo naman nag-iikot ito si Mayor Basti Duterte na kung saan may rally at kung nasaan yung sinasabing prayer rally ng mga maisog. Di ba? May title yan. Maisog Cebu, Maisog Davao. Di ba? Tama naman yon. Wag po kayong pa-sherping. Wag kayong pa-sherping, baste. Bago po kayo kumuda ng kumuda, tanungin nyo muna ang sarili nyo. Sabi ni Barsaga, kung ano na ba ang nagawa mo, kung ano na ba ang narating mo. Okay? So yun lang ho, mga ka-action, mga ka-camping no, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.